Nagkakasakit ng ilang foreign detainees na nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nahuli sa mga operasyon ng illegal na pogo. Ang ilan, tinubuan na nga ng mga pantal at kati-kati sa buong katawan. Todo naman raw ang gastos ng ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. May balitang A to Z si Kim Salinas. And if not treatment on time, he will get more serious. Ganito na kalala ang iniinda ng isang foreign detainee ang mga namumulang pantal at matinding pangangati sa kanyang buong katawan. Isa sa mga nahuli sa mga iligal na operasyon ng Pogo si alias Ang matapos ang raid ng PAOK noon. Nakadetini siya sa kanilang kustodiya habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Wala pa kasing inilalabas na order ang korte kung ide-deport na ba sila sa kanilang bansa. He also doesn't know. He doesn't. Before he doesn't have this. After he come here, he got. So, continuous po yung check-up na isinasagawa sa kanya. Parang ang sinasabi kasi nun, parang nagsimula lang daw yun sa kakagat ng insekto na siguro nagkaroon ng allergic reaction. Pero patuloy po siyang binibigyan ng lunas at patuloy pa rin siyang nag-undergo ng medical tests po. Isa lang si alias Ang sa napakaraming foreign detainees na nakararanas ng matinding karamdaman. Sa ngayon, marami-rami pa rin yung mga inaalagaan natin, nasa 100 plus pa rin yan. And very unfortunate na mahigit sa 50 yung may sakit ngayon. Ilan pa sa mga narito may ectopic pregnancy na halos araw-araw daw dinurugo dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Naabutan pa namin ng itakbo ang isang babae sa ospital dahil sa tuloy-tuloy niyang nararanasang pagdurugo. Bukod pa rito, problema rin daw ang kanilang tulugan, mainit at direkta kasi ang sikat ng araw sa kanilang kinalalagyan dahil nasa rooftop ito ng gusali na dati nilang pinagtatrabahuhan na illegal na pogo. Dahil nasa loob lamang sila palagi, bumigay na rin ang flooring ng kanilang kwarto. plywood to dati, so medyo malambot. So, continuous ang aircon natin, lumalamig. Medyo nadudurog na rin to. Lumalambot yung ating kahoy. May lalagay tayo ditong bago na, parang PVC flooring na ang ilalagay natin. So at least kahit mabasa siya, hindi na siya malulusaw kagaya nito. Nagpadala naman na ng mga doktor sa kanilang tanggapan para magsagawa ng medical check-up, laboratory test, konsultasyon at pagbibigay ng gamot sa lahat ng mga may sakit. Kaya ito yung ginagawa namin. Ayaw namin sabihin na hindi natin binibigyan ng atensyon yung kalusugan ng mga nakakulong natin. Whether they are victims, they are complainants, they are witnesses, or yung mga scammers mismo. Bagamat nabawasan na raw ang bilang ng mga narito dahil sa deportation ng ilan, crowded pa rin ito kung titingnan. Hindi lang siyempre pagkahuli mo dyan at kinabukasan i-deport mo yan. Pagkahuli mo dyan, pakakainin mo yan. Tapos kailangan may maayos na kulungan yan, tulugan. At the same time, yung medical condition nila, yung health nila, kailangan pagtuunan mo rin ng pansin. Sa kabila ng atensyong medikal na ibinibigay, hangad naman ng PAOK na mapabilis na ang hatol sa mga foreign detainees nang sa gayon ay mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit at ma-deport na kung sakali ang marami sa kanila pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.